Una sa lahat, News 5 exclusive, 10 beses sinaksak hanggang mapatay ang lalaking nakikipagbalikan sa kanyang ex na naka-move on na. Ang suspect sa krimen, ang bagong boyfriend. Isa pang krimen sa Ilocos Sur naman, lalaking nakatambay sa kalsada, sinuntok at biglang pinagsasaksak ang kapwa niya, tricycle driver. Ang iba pang detalye ng mga patayang yan, alamin. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Kaya pa ba? Ang ikalawang bugso ng taas presyo sa petrolyo, ready naman na ang 5,000 pisong ayuda. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mabagal ang gobyerno. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda. Tricycle driver na nagbabalang ng pasahero sinuntok ng motorista na uwi pa yan sa pambubugbog. Matapos magkainitan sa Senado kahapon, Senator Sping Lacson at Rodante Marcoleta nagpapapugian naman. Siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Driver na nagpaikot-ikot sa gasolinahan tumatakas pala sa bayarin. At habang buhay na libreng pampagas ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, drawing lang daw. Dito ng ikalawang bugso ng taas presyo ng petrolyo, matagal-tagal pa ang titiisin lalo't sa Martes pa raw mamimigay ng ayuda. Isi-certify as urgent na rin daw ang panukalang bigyan ng emergency power ang Pangulo para suspindihin niya ang buwis sa langis. Pero habang wala pa yan, ang tanong, kaya nyo pa ba? Narito ang aking report. Pasan ngayon ng mga tsuper ang bigat ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Ilan sa kanila hindi na nakakapasada sa araw-araw. Gaya ni Christopher, na pagdesisyonan kasi ng kanilang operator na magsalitan muna sila sa araw ng pagbiyahe. Paraan nila ito para makatipid sa petrolyo nang may uwi pa rin kita sa kanilang pamilya. Ang ginawa na lang namin, yung ruta namin, hinahati na lang namin yung biyahe para lahat makikinabang, kikita. Kasi kung sabay-sabay naman kaming lahat babiyahe, mapupunta lahat sa diesel. Wala naman kaming may uuwi kasi maggagawan kami ng pasahero. Pero ang masaklap, ang dating 500 pesos sa take-home ni Christopher lalo pang nabawasan. Sa taya ng transport group na piston, umaabot sa 1,815 pesos kada 30 liters ang nawawala sa kita ng mga traditional jeepney kada araw. Sa ikalawang bugso ng taas presyo ng petrolyo, pumalo ng hanggang 11 pesos and 50 centavos ang itinaas kada litro ng diesel. Kaya ang tsuper na si Rose Napagal, no choice kundi rumakit sa ibang jeep sa mga araw na hindi siya naka-assign pumasada. Siya rin kasi ang sumasagot sa pampagamot ng kanyang amang may sakit. Pagka hindi babiyahe, tatanungin ko kung babiyahe siya. Pag sinabing hindi, kung inaarbor ko, para bago ako umuwi, kahit paano ko yan, may 1,000 ako. Ilan lang sina Rose at Christopher sa mga mabibigyan ng 5,000 pisong fuel subsidy ng pamahalaan. Sa susunod na linggo na yan ipamimigay ng DOTR at DSWD. Magsisimula ang rollout sa Metro Manila. Heto ang mga makakatanggap. Uunahing bigyan ng tricycle drivers. Susunod ang mga driver ng jeep, taxi, TNVS, UV Express at bus. Sapat naman kaya ang 5,000 pesos na ayuda? Opo, maano naman yun, sir. Kulang na kulang po yun. Bakit sir? Ilang araw lang mong gagamitin yung subsidy na binibigay nila. Dapat nila dagdagan pa yun. Kaugnay niyan, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8418 na magbibigay ng emergency power kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Una na ring sinabi ng Pangulo na isi-certify niya ito as urgent. What we asked of the legislature is really very simple. When the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president.
Yun lang ang hiningi. Sa Senado naman, lusot na in principle ang nasabing panukala sa Committee on Ways and Means. Pero hirit ni Energy Secretary Sharon Garin, sakaling kailangan limitahan ang pagtapyas ng excise tax, pwede raw gawing prioridad ang sa diesel. Ito raw kasi ang ginagamit ng public transportation. I do suggest if we have to choose, diesel should be the priority. It could be just a partial reduction, not a full reduction, or it could even be a time-bound reduction lang, Madam Chair, like whether 3 months or 2 months or longer. But whichever DOF deems suitable for our national budget. Pero yun lang, Madam Chair, it's diesel that is the most concerning for DOE. Pero pinalagan yan ni Senator Erwin Tulfo. Kung gano'n ang suggestion nyo, kung tama po yung pagkadinig ko, hindi kaya parang nadidiscriminate natin yung mga may-ari ng sasakyan di gasolina. Kung hindi po natin babawasan yung excise ng mga gasolina, baka naman aalma po yung mga may-ari ng motorsiklo, 8.5 sila, yung mga nakaka-afford po ng motorsiklo ay mga masa, Secretary. Babala naman ni Senator Win Gatchalian, dapat araling mabuti ang pagbawas sa excise tax dahil makakaapektuhan niya ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. 2025, bumagal po yung ating economic growth at inaasahan rin ho natin na itong 2026, baka bumaba yung koleksyon ng gobyerno. Kaya kailangan ho natin balansihin itong sitwasyon na ito. Sa gitna naman ng taas presyo sa petrolyo, may iminungkahi si Swerte Party List Representative Arlene Ayon. Huwag daw munang manghuli ng traffic violators. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Pwede ba yon? Pero tinablayan ng LTO. Road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO. 2022 pa raw dapat nakapaghanda ang Administrasyong Marcos sa epekto ng giyera sa Middle East. Ayon yan kay VP Sara Duterte. Sinabi yan ng bise sa isang ambush interview kasabay ng itinaos na misa sa Davao City sa anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dismayado raw si VP Sara dahil wala siyang nakikitang ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng sigalot. Una nang sinabi ng bise na madali lang magpadala ng eroplano sa mga OFW na naiipit sa Middle East. Una na rin siyang sinagot ng Malacanang na hindi raw siya nag-iisip at hindi niya alam ang mga nangyayari sa ground. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Ramdam na sa presyo ng mga pagkain ng sigalot sa Middle East. Domino effect pa rin yan ng taas presyo sa petrolyo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, 40 hanggang 140 pesos ang itinaas sa kada kilo ng galunggong, habang 30 hanggang 40 pesos naman sa liempo. Bunsod ito ng pagtaas ng gasto sa paghatid ng mga produkto at pagtataas ng presyo ng feeds at fertilizer. Kung magtutuloy-tuloy ang oil price hike, posible raw sumipa pa ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na linggo. 10 beses sinaksak ang isang lalaking hindi raw makamove on at nakikipagbalikan pa sa kanyang ex-girlfriend. Ang suspect, ang bagong boyfriend. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Kaya mo yan, Be. Antayin lang namin mga anti-rescue. Tumawag na kami. Duguan at tantad ng saksak ng matagpuan ng mga residente ang lalaking yan sa gilid ng ilog sa Bagong Silang, Caloocan, Miyerkules ng umaga. Saan ba tama niya? Buhay pa noon ang 22 anyos na biktima na kinakausap pa ng mga residente pero iniinda niya ang saksak sa leeg. Pagdating ng barangay, agad tinapalan ang mga saksak para hindi maubusan ng dugo ang biktima. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Hindi bababa sa 10 saksak sa likod at leeg ang nakuha ng biktima.
Sa investigasyon ng Police Love Triangle ang motibo sa pananaksak. Suspect sa krimen ang kinakasama ngayon ng ex ng biktima. Bali, ito kasing suspect, yung kinakasama niya ngayon, is dating kinakasama rin itong victim. So, sinusubukan makipagbalikan itong victim dito sa kinakasama nito ni suspect na hindi na po natin papangalanan. Kaya nagkakaroon sila lagi ng pagtatalo tuwing nakikita sila dahil doon sa babaeng yun. Napag-alaman ding pangalawang insidente na ito ng pananaksak ng suspect sa biktima. Sabi po kasi nung mga nakakakilala doon, before po nangyari ito, meron na din pong incident na na-stab nung suspect natin sa bandang kilikili, itong victim. Monday po nangyari yun. And then, ito na nga, nagkatuluyan na. Patuloy ang pagtugis sa suspect. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Sinusubukan pa naming hingin ang panig ng mga kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Ilocos Sur, patay ang isang lalaking pinagsasaksak ng kapwa niya tricycle driver. Punot dulo niyan ang nanunuot ng alitan. Narito ang frontline report. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 5 sa Vigan City, Ilocos Sur, makikita ang isang lalaking nakatambay sa kalsada. Maya-maya, dumaan ang isang tricycle. Ang nakatambay na lalaki, biglang sinuntok ang tricycle driver. Rumesbak naman ang driver pero bigla siyang pinagsasaksak ng lalaki. Napababa sa takot ang pasahero ng tricycle. Nakatakbo pa ang tricycle driver palayo. Matapos ang gulo, sumibat ang lalaki sakay ng tricycle. Itinakbo sa paggamutan ng biktima pero namatay rin dahil sa mga saksak sa dibdib. Ayon sa Vigan City Police, isa ring tricycle driver ang nanaksak sa biktima. According sa mga witness natin, itong biktima at suspect ay may heated argument. Naging resulta ng kanilang hindi pagkakaintindihan, may commotion na nangyari. Then itong suspect, kumuha ng kutsilyo, sinaksak itong biktima na. Nasa kustodiya na ng Vigan City Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Margie Bentulan, News 5. Nang dahil lang nagbaba ng pasahero sa tabing kalsada, sinuntok at binugbog ang isang lolong tricycle driver sa Cebu. Nasa pulyan sa video. Narito ang frontline report. Sa basang kalsadang ito sa Lapu-Lapu City, Cebu, makikitang nagbaba ng pasahero ang tricycle. Kasunod nito ang isang taxi at isa pang kotse. Maya-maya, bumaba ang driver ng kotse. Lumapit sa kinaroroonan ng tricycle, saka humabol ng sapak sa driver sabay sibat. Tumabi naman muna ang tricycle. Bumaba ang driver nito, dito na nagkomprontahan ang dalawa. Nagtalo sila hanggang sa humantong sa pisikalan. Ang matandang tricycle driver na corner sa gilid ng kalsada, pinagsasapak siya. Kitang-kita yan sa cellphone video na ito. Agad namang umawat ang mga nakakita sa bugbugan. Ang driver ng kotse, umaktong kinunan ng picture ang tricycle. Nakilala ang driver ng tricycle na si Ricardo Muñez. Nagtamo siya ng mga pasa sa katawan. Taktori, ato ito siya madaswag sa taxi, dumbol. Pero ako may mukha nung natural mga hunong ko, kinawag pasahero. Ako nagigay ko kay lagot kay ko sakit ng pili ng gigab. Sinubukan pa namin kuhanan ng panig ang nanakit kay Muñez. Pero ayon sa kasambahay ng driver ng kotse, di na raw ito umuwi mula pa noong Martes. Ayon naman sa barangay, na-blotter na nila ang nangyari at nakausap na rin nila ang nanakit na lalaki. Sabi niya dahil bigla akong yung sudden brake sa taxi na malapit niya na matamaan, yung madumbol yung taxi. Hindi yun tama na mag-park siya doon sa dadaanan namin. Sabi niya, di tama yung ginawa niya. Napag-alaman din na may record na ang naturang driver sa mga nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada na madalas daw niyang sinisita. Sa huli, nadaan sa areglo ang insidente. Sasagutin din ng driver ng kotse ang gastos sa pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Dead on the spot ang isang senior citizen matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang multicab sa Indang, Cavite. Sa inisyal na investigasyon, dadalaw sana sa kanilang bahay sa farm ang 60 years old na si Ben. Sa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang tinambangan.
2 bala ang tumama sa windshield at isa sa gulong. Inaalam pa ang motibo sa pamaril. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang kopya ng CCTV ng pagsunog sa kotseng sinasakyan ng isang negosyante at kanyang kaibigan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Sa video, maririnig pa ang dalawang magkasunod na putok ng baril. Ilang saglit pa, lumabas ang isang nakaitim na lalaki at naglakad palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang lalaki na naka-backride na sa tricycle. May ibinuho siya sa kotse bago niya ito sinilaban. Tila may sumabog pa mula sa loob ng kotse. Agad ding bumalik ang lalaki sa tricycle at saka umalis. Tumagal din ng ilang minuto bago nakita ng mga residente ang nagliliyab na sasakyan. Nang maapulang apoy, tumambad ang bangkay ng negosyanteng si alias Regine at kaibigan niyang si alias Michael. May tama sila ng bala sa ulo at leeg. May person of interest na sa krimen. Matapos ang iringan kahapon sa Senado, ayaw pa ring paawat ni na Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Ngayon naman, abay, nagpapugian sila. Narito ang aking frontline report. Siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Pabirong bumanat si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nang matanong kung bakit tila lagi siyang sinisisi ng nakabangayan niyang si Senador Rodante Marcoleta. Matatanda ang nagkasagutan ang dalawang senador kahapon. Isa sa mga ugat niyan ang pagpuna ni Marcoleta sa umunay mabagal na usad ng report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Giit ni Lacson, hindi naman tama na sisihin siya sa hindi pag-usad ng committee report. Samantalang ang ibinigay daw nilang kopya ng report sa opisina ni Senator Marcoleta, nakatenga pa rin hanggang ngayon. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Sinabihan naman sila na yung signature page, yung mismong physical copy or hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. Tapos sasabihin niya ang reason dahil wala akong pirma. Di ba that's outright lying? Inihayag din ni Lacson na base sa research ng kanyang staff, tila ginagaya lang daw ni Marcoleta ang ilang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Ayon pa kay Lacson, sinubukan niya pang magtimpi bago sagutin si Marcoleta. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko. Pero tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. Pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Ayon naman kay Marcoleta, hindi na raw dapat pagtuunan ng pansin ang kanilang away. Mas dapat daw ay masagot ang mga tanong sa flood control scandal. Huwag nating ilihis yung ano. Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Tinabla rin ni Marcoleta ang aligasyon ni Lacson na tila pumapabor siya sa China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo, ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ng China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko, pabor sa China? When? When? Ang tanong ngayon, ceasefire na ba ang dalawa? Naghahanap naman kayo ng gera eh. May gera ba? Depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Kasi sobra na eh. Namimihasa na, ibig sabihin. Wala naman basihan.
Sa mga bata dyan, nasabihan na ba kayo ng inyong mga nanay ng kaka-cellphone mo yan? Agree na kayo sa panukalang o agree ba kayo sa panukalang tanggalan ng social media ang mga 16 years old pababa? Nasa frontline ng balita yan si JC Cosico. Cellphone ng almusal hanggang sa pagtulog, cellphone pa rin ang huling hawak ng 13 anyos na si Von Mabuti. Itong si Von, madalas tuloy masabon ng kanyang nanay na si Mary Joy. Hindi na raw kasi mautusan kaka-cellphone. Kahit tawagin mo siya, hindi kanya naririnig. Tatawagin ko siya, maghugas ka na ng pinggan. Wait lang ma. Wait lang ma. Puro ganon. Kung minsan pa nga raw, may mga iniinda na si Von. Magre-reklamo siya. Masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. Yan, kaka-cellphone mo yan. Hindi ka makapaghugas ng pinggan kasi puro cellphone. Depensa naman ng binatilyo. Parang pinapanoran ko para masaya kasi maraming comedy, maraming masasayang video sa social media. Mukhang mahahapi si Nanay Mary Joy sa isinusulong ngayong panukala na tanggalan ng access sa mga social media platform ang mga 16 years old pababa. Inihain yan sa Kamara ni si Back Party List Representative Eddie Villanueva. Layo ng panukala na protektahan ang mga kabataan mula sa masasamang epekto ng social media. Kabilang na riyan ang epekto nito sa mental health, kaligtasan at developmental well-being o yung paghubog sa kaisipan ng mga bata. Meron namang magulang na agree dyan. Okay yun sa akin. Hindi namin masabi kung ano napapanood. Pero merong hati ang opinyon, lalo sa social media madaling makontak ang anak. Pagka malayo sila, usually, ang messenger na rin ang pwede kong gawing contact sa kanila. Pwede naman, lilimitahan lang din talaga ang mga bata. Ayon naman sa grupo ng Child Rights Advocates, may karapatan din sa access sa information ang mga kabataan. Bagamat kinikilala nila ang masamang epekto ng sobrang pagbababad sa social media. Ang ina-advocate naman namin, lalo na within a child protection framework, is nandoon ang safeguards, nandoon ang strict regulation, nandoon ang data security na kayang ma-enjoy ng mga bata pero hindi ibig sabihin na totally mababan sila from accessing social media. Ang access to information din ang ipinunto ng psychologist na si Richtofen De Jesus. Giit din niya, trabaho ng magulang, nagabayan ng kanilang mga anak, online man o offline. Walang masama na gumamit ang youth ng social media. Ang dapat matutunan is yung mapanuring panonood, mapanuring paggamit at wastong supervision ng magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz tonight na tayo. Miley Cyrus? No, she's back bilang ang iconic character niyang si Hannah Montana. Naglabas na ng patikin dyan ang Disney Plus para ito sa 20th special anniversary ng kanyang sitcom na Hannah Montana. Mula set, styling at outfit, para talagang bumalik sa 2006 ang feels. Sabi pa ni Miley, while in her Hannah Montana role, this feels like home. Mapapanood niya na yan sa Disney Plus sa March 24. Exactly the same date kung kailan unang ipinalabas ang first episode ng Hannah Montana noong 2006. Halos 7 bilyong pisong halaga ng sako-sakong shabu na sabat sa bangkang iniwan ng mga Chinese sa Occidental Mindoro. At lifetime fuel reward ni Heidelin Diaz, drawing lang daw ayon sa kanyang manager. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinangkang gahasain pero nanlaban kaya pinatay ang isang sales lady sa San Juan, Southern Leyte. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang beach resort. Ayon sa mga pulis, nakipag-inuman ng sales lady kasama ang kanyang mga katrabaho sa isang KTV bar. Kinagabihan, nag-volunteer ang isa sa mga katrabaho ng biktima na ihatid siya sa bahay. Pero tinangka siya nitong halayin. Nanlaban ang babae pero hinampas siya sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sumuko rin ang suspect at naharap siya sa reklamong rape with homicide.
Nasabat ang sako-sakong shabu na nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos sa Paluan, Occidental, Mindoro. Natagpuan ang mga kontrabando sa isang speedboat na sumadsad sa dalampasigan. Ayon sa Philippine Army, nag-alok ng tulong ang mga residente sa dalawang Chinese sasakay ng speedboat pero tinanggihan sila. Naalarma ang mga residente kaya nagpasaklolo sila sa pinakamalapit na kampo ng militar. Pagdating ng mga sundalo, nataranta daw ang dalawang dayuhan kaya agad silang tumakbo. Pagsilip sa speedboat, dito na tumambad ang tone-toneladang shabu. Nahuli rin kalaunan ang dalawang tumakas na Chinese. How true na drawing lang ang pangakong lifetime free fuel para kay weightlifting Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nagugat ang isyu ng ungkatin ng netizens ang isa sa mga reward na yan kay Heidelin matapos niyang masungkit ang first Olympic gold medal ng Pilipinas. Sabi pa sa isang post, habang maraming Pinoy ang napapakamot sa ulo dahil sa mahal na petrolyo, hindi na raw kailangan ni Heidelin na isipin kung magkano ang ipapagas niya. May litrato pa yan ni Heidelin na siya raw ang pinakaswerteng tao dahil sa lifetime free fuel. Nirepost yan sa IG ng manager ni Heidelin na si Noel Ferrer. Paglilinaw niya, and I quote, "Drawing naman po ang lifetime." No comment pa dyan si Heidelin at ang gas company na nangako na naturang reward. Susunod, sasakyang nagpagasolina, nagpaikot-ikot sa katumakas ng Sigilina. Content creator na binunot ang sarili niyang wisdom tooth, pinaalalahanan ng mga eksperto. At sino kaya ang dalawang P-pop sensation na sasali na rin sa global fandom community na Weverse? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tumakas ang isang motorista nang hindi nagbabayad sa gasolinahan sa India. Nag-uusap pa ang SUV driver at ang mga tauhan sa gas station nang biglang humarurot ang SUV. 3 beses muna itong nagpaikot-ikot sa gas station bago tuluyang umalis. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng mga pulis ang driver. Nagkasara ng operasyon para mahanap siya. DIY o do-it-yourself na binunot ng content creator ang kanyang nabubulok na wisdom tooth. Pero paalala ng isang dentista, nakaka-impeksyon at posible ang magdulot ng tumor. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Sa wakas, nakuha din kita. Iyan ang caption ni Mommy Chris sa kanyang post matapos niyang mabunot ang nabubulok niyang wisdom tooth na 3 taon na raw siyang pinahihirapan. So yung ginawa ko, lagi ko siyang inaano ng toothpick. Kinukuha ko yung babulok, yung itim-itim. Tapos, ayun, pag masakit siya, nilagyan ko siya na gamot yung yung paracetamol. Nakakawala kasi yun ng sakit. Nilagyan ko. Tapos, kapag palalagyan siya ng gamot, yung ngipin, yung para siyang siya ba? Anong tawag dun? Tuluyan siyang masira. Dahil sa kanyang DIY, nakatipid daw siya dahil hindi na niya kinailangang pumunta sa dentista. Mas practical daw ito, lalo na bilang mommy of 3. Pero paglilinaw ni Mommy Chris, ang kanyang post ay para sa mga nakaka-relate lamang. Hindi naman daw ito para gayahin ng publiko. Salamat nga ako sa Diyos kasi nga nakakatakot din kasi ma-infection. Marami namang netizens ang nabahala. Nakakatakot daw dahil baka mauwi ito sa matinding impeksyon. Na ayon sa isang dentista, posible talaga. If may iwan yung root sa loob ng bone at meron siyang infection, maaari rin ito mapunta sa heart, maaari ito mapunta sa brain, maaari ito mag-cause ng infection na maaaring maging ikamatay pa ng pasyente. At sa haka-hakang maaari itong magdulot ng cancer. Lahat ng infection sa ating bibig may transform into cyst. Maaari ito mag-transform into cancer. Isa sa mga posibleng kondisyon na maaaring mangyari ay ang ameloblastoma.
isang bihirang tumor na tumutubo sa panga. Payo ng eksperto, iwasan ang DIY na pagbunot ng ngipin dahil maaari itong magdulot ng mas malalang komplikasyon. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes. Abangan, silipin ang nakakaindak na bagong dance craze. Pati ang Dabar Cards may entry. At 2 P-pop sensations sasali na rin sa fandom platform na Weverse. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ipinakilala ng Philippine Eagle Foundation ang bago nilang alagang agila. Yan si Bayani. 3 buwan na ngayon ang bagong Eagle Chick. Ayon sa foundation, sumisimbolo si Bayani sa katapangan at pag-asang dala ng mga batang Philippine Eagle. Itinuturing na endangered species ang mga Philippine Eagle. Sinitch kaya ang 2 P-pop acts na sasali na rin sa global fandom platform na Weverse. Sa post ng Weverse, silhouette lang ng 2 group ang kita. Pero ayon sa app, ang isa sa kanila ay first Filipino artist na nakapasok sa Spotify Global Top Artist Chart. Ang isa naman ay first Southeast Asian artist to enter Billboard Year-End Social 50 Top 10. Base sa mga achievement na yan, posibleng BINI at SB19 daw ang tinutukoy na sasali sa Weverse community. Bukas ang official reveal niyan. Hoy, para naman sa ating pabaong pampagod night, Chani, may bago na namang dance trend na nakita kong sinasayo mo kahapon ha. Kinaaliwan po yan ng mga netizens. Yes, Miss Mayan, at hindi ko naman na-expect na i-ere natin yan. At yan ang hawak mo ang beat. Kung paano yan sayuin, eto alamin sa report ni Laila Pangilinan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako. Lahat ba hawak na ang beat? Umindak na dyan ang Eat Bulaga. Huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. What if lambutan with pitik? Ito ang online personality na si Ian Kamangkang. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. With matching high-waist shorts pa yan. Hawak mo ang beat. Pwede rin niyang pang-workout. Hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Kahit nga mga hindi Pinoy, napapaindak na. Ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. In fairness, catchy rin talaga ang beat. Sa huling tugtog ng sayawan, anong salitang Pati tuloy sina Mama at Sir ng Baganga National High School. Napahawak na sa beat. hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, mo ang gabi, Pero syempre, hindi tayo papahuli sa News 5. hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan, hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Naku, nahatak pa tayo sumayaw ni Frontline Tonight showbiz anchor, Jenny Alipoon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Ang punto ko lang, bakit nangyayari lahat ng to nang wala si Book? Dapat siya ito yung gumaganyan-ganyan Oo oh. nga eh. Pero actually, alam mo, yung FB ko rin, puro ganun yung reels. Diba? Oo. At dahil dyan, kung si Laila nga ay napilit ko, papahuli ka ba, Miss Mayan? Magpapahuli ako. Ay, eto na nga dahil, Hindi ko to kaya. pahuli. Eto, last na to, Miss Mayan. Oh, anong gagawin Hawak natin? mo ang beat.
Come on. Yes. May ganun pa yan sa Oo, tenga oo, dapat. ganon. Yan. O, tapos ganon, cross. Cross. Tapos, Ayan na. ayan na, halika na. Ayan na. Iniwan mo naman ako sa ere. Isang minuto pa tayo, tapusin na natin Parang to. si Sir Ed, iniwan tayo sa ere. Kaya nga, alam niyo po si Sir Ed, sinumbong talaga sa taong bayan. Ano, babalik na po si Bok Ed. Nasaan ba tayong camera? Bok Ed bukas. Ngayon po ay missing person po siya. Hindi po namin alam kung nasa siya ngayon. Pero babalik po siya sa mga nakakamiss sa kanya. Hindi napapahinga. O siya, tayo'y magbabay na, Johnny. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Kasama po si Johnny Alipoon. Walang iwanan sa Frontline Tonight.